Nag-aaway ang Team Rocket sa loob ng isang telephone booth kung sino sa kanila ang tatawag. Tumawag si Giovanni upang marinig ang balita tungkol sa kanilang base. Sinabi ng Team Rocket na nagawa nila ito, ngunit agad din itong nawasak. Dismayado si Giovanni dahil wala silang naiuulat na tagumpay sa Hoenn, at sa galit ay sinabi niya kung may kaalaman ba sila na siya ang nagpopondo sa kanilang mga kapahamakan sa Hoenn. Sinabi rin niya na dapat na niyang ipadala sina Butch at Cassidy upang gawin ang trabaho. Ikinatwiran ng Team Rocket na hindi na ito kailangan dahil sila mismo ang tatapos sa misyon. Umasa si Giovanni ng mas mabuting balita sa susunod, at bago maputol ang tawag, inasar muna sila ng Persian ni Giovanni. Nang matapos ang video call, nagwala si Meowth sa galit dahil sa pang-aasar ng Persian. Habang nagpaplano silang gumawa ng mas malaki at mas magandang hakbang, biglang lumabas ang Wobbuffet ni Jessie mula sa Pokeball nito, na naging sanhi ng pagkawasak ng buong telephone booth. Kinaumagahan, nagluluto si Brock ng almusal habang nagsesepilyo naman sina Ash, May, at Max. Habang nag-aalmusal ang mga bida, may narinig silang ingay mula sa isang bush, kaya pumasok si Skitty sa loob nito at bumalik kay May na takot na takot. Ang Pokemon na si Spoink ay lumabas mula sa bush, ngunit napansin nilang nawawala ang perlas sa ulo nito, na siyang dahilan kung bakit pagod na pagod ito. Umiyak si Torkoal sa kalungkutan para kay Spoink, kaya nagpa siya ang mga bida na tulungan itong hanapin ang kanyang perlas. Umalis si Spoink at ang grupo upang maghanap. Ipinakita ni Spoink na natulog siya sa isang puno at bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng pagkawala at paggulong ng kanyang perlas sa isang bangin. Pagkababa nila sa bangin, inilabas ni Brock si Mudkip upang tumulong sa paghahanap. Nakakita si Spoink ng isang bilog na bagay at gumamit ng Psychic upang ilagay ito sa kanyang ulo, ngunit isang Igglybuff pala ito. Dumating ang isang batang babae at nakita ang kanyang Igglybuff kay Spoink, ngunit tumakbo si Spoink kaya naiyak ang bata. Pinigilan ito ni Brock at Max sa tamang oras dahil dapat ibalik ni Spoink ang Igglybuff sa trainer nito. Sumunod naman, nakakita sila ng isang Voltorb at ginamitan din ito ni Spoink ng Psychic para ilagay sa kanyang ulo. Ibabalik sana ito ng mga bida sa dumating na batang lalaki, ngunit bigla silang nakuryente ng Voltorb. Pagkatapos niyon, nakakita naman sila ng isang Electrode. Dahil nakita nitong bilog ito, inilagay ito ni Spoink sa kanyang ulo, ngunit gumamit ang Electrode ng explosion. Napagtanto ng mga bida na magiging mahirap ang paghahanap sa perlas, ngunit nakapansin si Mudkip ng isang bilog na bagay na siyang tunay na perlas pala ni Spoink. Inilagay ito ni Spoink sa kanyang ulo at masayang tumalon palayo, na nagpaiyak muli kay Torkoal sa tuwa na bumalik na sa normal ang lahat. Sa sandaling iyon, nahulog ang lahat sa isang hukay, at sumulpot ang Team Rocket pagkatapos niyon. Sinabi ng Team Rocket na bago na ang kanilang estilo, at pinutol ni Jessie ang isang lubid kaya nahila ang lahat pataas sa loob ng isang lambat. Inilabas ni Ash si Corphish na siyang pumutol sa lambat. Sa kanilang pagkahulog, tumalsik ang perlas ni Spoink at nasalo ito ni Meowth. Dahil hindi masaya sa nangyari, inilabas ni Jessie si Seviper at si James naman ang kanyang Cacnea, ngunit niyakap muna ni Cacnea ang kanyang amo. Umatake si Corphish gamit ang Bubble Beam, ngunit iniwasan ito ni Seviper at tinangkang mag-wrap kay Corphish, pero umiwas si Corphish. Umatake si Cacnea gamit ang Pin Missile, ngunit sinalag ito ni Corphish gamit ang Harden, at pagkatapos ay umatake ng Crabhammer na nagpatalsik kina Seviper at Cacnea patungo sa Team Rocket. Gumamit si Corphish ng Bubble Beam at si Mudkip naman ay Water Gun, na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Napansin ni Max na nawawala na naman ang perlas ni Spoink at napagtantong kinuha ito ng Team Rocket. Pagkabagsak ng Team Rocket, tinitigan nila ang perlas. Sinabi ni James na ang perlas ay nagmula sa Pokemon na Spoink, habang inisip naman ni Jessie na maitataas nito ang kanyang katayuan sa lipunan. Inisip ni Meowth na magiging maganda ito sa singsing ng boss, ngunit nang mapagtantong napakabigat nito para sa isang singsing, sinabi niyang maaari itong isuot ng boss sa kanyang korona. Dumating ang mga bida, ngunit tumakbo ang Team Rocket at ibinalik ang kanilang mga Pokemon sa Pokeball. Naglaho sila sa karamihan ng mga tao dahil may ginaganap na isang carnival doon. Naghanap sila ng perlas at nakita ni Spoink ang isang juggler, kaya kinuha nito ang isa sa mga bola ng juggler, ngunit ibinalik din agad ng mga bida ang bola. Kinuha din ni Spoink ang crystal ball ng isang manghuhula, kaya nakiusap si May kay Spoink na kumalma muna. Naglakad-lakad ang Team Rocket at nakakita ng maraming entertainer. Nakahuli si James ng isang Phoebus at nakita ang isang lalaki, ang parehong lalaki na nagbenta sa kanya ng Magikarp noon. Inalok sa kanila ang Phoebus, ngunit naalala ni Jessie ang karanasan niya sa Phoebus na kumagat sa kanyang buhok. Ipinakita sa kanila ng salesman ang isang video kung saan nag-e-evolve ang Phoebus at nagiging Milotic. Hindi pa rin kumbinsido sina James at Meowth, ngunit sinabi ng salesman na may pamilya siyang binubuhay at binago na niya ang kanyang paraan ng pangangalakal, na nag-udyok kay Jessie na kumuha ng isa.
Dahil wala silang pera, kinuha ng Magikarp salesman ang perlas ni Spoink kapalit ng Phoebus. Inilagay ng Team Rocket ang Phoebus sa isang lawa upang lumangoy, ngunit nawala ang kulay nito at nabunyag na isa pala itong Magikarp. Nagalit si Jessie na niloko sila ng Magikarp salesman, bagaman sinabi ni James na maaari pang lumala ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, dumating ang mga bida. Hiningi ng mga bida ang perlas, ngunit ipinaliwanag ng Team Rocket ang nangyari dito. Nagulat sina Ash at Brock na naging ganoon katanga ang Team Rocket para ipagpalit ang perlas ni Spoink sa isang Magikarp na pinagmukhang Phoebus, at sinabi ni May na talk about stupid. Tinawanan naman sila ni Max dahil napakadali nilang madaya at sinabing hindi sila ganoon katalino. Ipinagtanggol ni Meowth ang kanyang sarili sa pagsasabing gagawin din nila yon, ngunit sinabi ni Max na kahit isang sanggol ay hindi gagawa ng ganoong katangahan, na nagpagalit ng husto kay Meowth. Tumakbo ang Team Rocket upang hanapin ang salesman, gayon din ang mga bida. Natagpuan ng grupo ang salesman, kaya nagkaroon ng ideya sina Brock at Ash. Nagtago si Brock at ginamit ng kanyang mudkip ang water gun sa Phoebus, na nagbunyag na isa pala itong Magikarp. Tinangkang tumakas ng salesman, ngunit hinarang siya ni Brock habang hinihingi ng mga bida ang perlas ni Spoink. Matapos maghagis ng smoke bomb, sumulpot din ang Team Rocket na gustong mabawi ang perlas. Gumamit si Spoink ng psychic at inilagay ang Magikarp sa ulo nito na hindi nagustuhan ng mga bida dahil hindi naman bilog ang Magikarp. Gayunpaman, bumagsak si Spoink dahil sobrang napapagod ito ng walang perlas. Nagagawan sina Ash at ang salesman sa bag na naging sanhi ng pagkapunit nito at ang perlas ay tumalsik sa mga kamay ni Meowth. Inilabas ni Jessie si Dustox upang protektahan ang perlas habang inilabas naman ni Ash si Torkoal para humarang. Umatake si Dustox ng Poison Sting ngunit nabigo dahil sa Iron Defense ni Torkoal. Gumamit si Torkoal ng flamethrower na nakasakit kay Dustox. Inilabas ni James si Cacnea na yumakap na naman kay James bago gumamit ng Needle Arm. Inulit ni Torkoal ang Iron Defense para mapigilan ang Needle Arm ni Cacnea, at pagkatapos ay umatake ng Body Slam para pabagsakin si Cacnea. Umatake si Dustox ng side beam na tumama kay Torkoal, ngunit gumamit si Mudkip ng water gun na nagpabagsak kay Dustox. Habang naglalaban ang lahat, tumakas ang Magikarp salesman. Umatake si Cacnea ng Needle Arm ngunit umiwas si Torkoal at gumamit ng overhit. Tumalsik si Cacnea patungo kay Meowth, dahilan upang mabitawan nito ang perlas. Mabilis na inilagay ni Max ang perlas sa ulo ni Spoink na siyang nagpabalik ng buong lakas nito. Gumamit si Spoink ng Confuse Ray na nagpalito kina Cacnea at Dustox, at pagkatapos ay pinatalsik ang Team Rocket gamit ang Psychic. Pinuri ng mga bida si Spoink dahil sa malalakas nitong atake. Napansin ni Max na wala na ang salesman, ngunit masaya ang mga bida na mas mabuti na ang kalagayan ni Spoink ngayon. Kalaunan, nagpaalam na kay Spoink ang mga bida at ipinagpatuloy na ang kanilang paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay patungong Fortress City, huminto ang mga bida sa isang nayon, ang Crossgate Town. Nakakita sila ng isang swablo na may hawak na singsing sa toka nito. Bigla itong napabagsak ng isang malakas na hangin, kaya inilabas ni Ash si Tailo upang iligtas ang swablo. Nailigtas ni Tailo ang swablo at lumapit ang trainer nito para magpasalamat sa pagliligtas sa kanyang Pokemon. Nagpakilala siya bilang si Shane. Nagtaka si Max kung para saan ang singsing na hawak ng swablo, kaya sinabi ni Shane na ito ay gagamitin para sa kompetisyong Pokeringer. Ipinaliwanag ni Shane na ang Pokeringer ay isang kompetisyon kung saan maaaring lumahok ang mga trainer na may Pokemon na nakakalipad. Kailangang maunang makuha ng Pokemon ang singsing at isabit ito sa isang hook para manalo. Sinabi ni Shane na magsisimula ang kompetisyon ngayong hapon, kaya nagpa siya si May na sumali gamit ang kanyang Beautifly at si Ash naman gamit ang kanyang Tailo. Sa arena, isang malaking screen ang nagpakita ng mga nakaraang kampyon ng Pokeringer, at sino mang manalo ay magiging isang honorary citizen ng Crossgate Town. Habang nasasabik sina Ash at May sa premyo, biniro ni Max si May na wag itong umasa na may tsansang manalo ang isang baguhan na tulad niya. Binanggit naman ni Shane na marami sa mga naging kampyon ay mga baguhan din noong una silang sumali. Inamin din niya na bago lang siya sa kompetisyong ito, at kahuhuli pa lang niya sa kanyang swablo, ngunit determinado siyang manalo. Nag-aalinlangan sina Jessie at Meowth sa Pokeringer contest dahil napapangitan sila sa premyo, ngunit naalala ni James na nag-ensayo siya para sa mga ganitong uri ng kompetisyon na nangangailangan ng talento at sining sa paglipad ng Pokemon. Naalala niya ang kanyang pagsusumikap, ngunit binitawan niya ang lahat ng iyon nang sumali siya sa Team Rocket at nangakong hindi na ito babalikan habang nararamdaman ang sakit ng nawawasak niyang pangarap. Pero muling nagbalik ang sakit na yon nang makita niya ang kanyang guro na siyang kauna-unahang kampyon ng Pokeringer contest. Hindi natuwa sina Meowth at Jessie, ngunit determinado si James na sumali at manalo sa paligsahan na iyon. Random na pumili ang screen ng 4 na kalahok para sa bawat grupo.
Sa A-block, napili si Shane kasama ang iba pang hindi kilalang mga trainer. Ang B-block naman ay binubuo ni na Ash at 3 pang kalahok, kung saan ang isa sa kanila ay ang kampiyon na si Volt. Gusto itong makalaban ni Ash, ngunit ininsulto ng kampiyon si Ash at sinabing umuwi na lamang siya sa kanyang ina. Bigla ring sumulpot si James, kaya inisip ni na Ash at May na may masamang balak na naman ang Team Rocket, ngunit tiniyak niya sa kanila na hindi siya lalaban bilang miyembro ng Team Rocket kundi bilang isang lehitimong kalahok. Sa huli, sa C-block, napabilang sina May, James, at 2 pang kalahok sa grupong iyon. Humingi ng paumanhin si James kay May dahil tatalunin niya ito, ngunit nagulat siya dahil hindi man lang natatakot si May sa kanya. Pinakawalan na ang mga balon ng mga kalahok sa A-block upang simulan ang kompetisyon. Inilabas ni Shane si Swablo, habang ang iba naman ay naglabas ng Wingull, Yanma, at Pelipper. Umatake ang Pelipper gamit ang water gun, ngunit dinaanan lang ito ni Swablo. Gumamit ang Yanma ng Swift, ngunit sumablay ito. Biglang lumipad pataas si Swablo, na ikinagulat ni na May at Ash dahil tila sinuko na nito ang pagkuha sa singsing. Gayunpaman, ang ibang Pokemon ay biglang tinangay ng malakas na hangin, dahil alam pala ni Shane na may dadaan na malakas na hangin. Nakuha ni Swablo ang singsing at isinabit ito sa hook, na siyang nagpanalo sa kanya sa round na iyon. Sumunod naman ay sina Ash, ang kampiyon, at 2 pang kalahok. Inilabas ni Ash si Tailo, at ang iba naman ay naglabas ng Golbat, Ninjask, at Volbeat. Umatake ang Volbeat gamit ang Thunder, na agad na nagpabagsak sa Golbat at Ninjask. Nang mapagtanto nilang pinatutumba lang ng kampiyon ang mga kalaban, inutusan ni Ash si Tailo na kunin ang singsing, habang umatake naman ang Volbeat gamit ang Thunder na tumama kay Tailo. Sa isang himala, napalaya ni Tailo ang sarili mula sa atake at nakuha ang singsing. Pinatamaan ng Volbeat ang singsing ng Thunder kaya nabitawan ito ni Tailo. Nakuha ng Volbeat ang singsing, ngunit gumamit si Tailo ng wing attack na nakasakit sa Volbeat kaya nabitawan nito ang singsing. Sinalo ni Tailo ang singsing at isinabat ito sa hook, kaya nanalo si Ash. Hindi makapaniwala ang kampiyon na tinalo siya ng isang paslit. Handa na ring makipagkumpetensya ang mga nasa C-block. Inilabas ni May si Beautifly, si James naman ay si Dustox, at ang iba pang mga trainer ay nagpakawala ng Crobat at Jumpluff. Sabay-sabay silang sumugod sa singsing, ngunit si Dustox ang unang nakakuha nito. Umatake si Beautifly gamit ang gust na nagpatalsik sa Jumpluff at Crobat, pero si Dustox ay sumakay sa gust ni Beautifly at isinabit ang singsing, kaya nanalo si James. Ikinagulat ito ni na May at Beautifly na hindi lubos na naunawaan ang kani-kanilang nasaksihan. Sa kabila ng malinis na pagkapanalo, nararamdaman pa rin ni Ash na may pinaplano si James o ang Team Rocket. Samantala, nag-alok sina Jessie at Meowth ng masahe para sa mga Pokemon ng mga kalahok, ngunit sa katotohanan ay nais lamang nilang nakawin ang mga ito. Nagkatapat sina Tailo at Skarmory sa semifinals. Hawak na ni Skarmory ang singsing, ngunit inagaw ito ni Tailo at mabilis na isinabit sa hook na siyang nagpanalo kay Ash sa semifinals. Magtutuos din sina James at Shane, ngunit naghintay muna sila hanggang sa kumalma ang hangin. Nang lumipad pataas ang singsing, sumugod ang 2 Pokemon. Biglang pinahinto ni James si Dustox na ikinagulat ni Ash. Nasilaw sa sikat ng araw si Swablo, kaya natakal ito ni Dustox. Nakuha ni Dustox ang singsing at isinabit ito sa hook na nagdala kay James patungo sa finals. Nalungkot ang magkakaibigan sa pagkatalo ni Shane, kaya nangako si Ash na mananalo siya para sa kanila. Nabihag na nina Jessie at Meowth ang mga Pokemon, kaya kailangan na ni Meowth na kunin si James para makatakas na sila. Nagbigay ng senyas si Meowth kay James gamit ang mga banderitas, ngunit sumagot si James gamit ang sarili niyang mga banderitas na kailangan niyang tapusin ang laban dahil nasa finals na siya at hindi siya aalis, sabay bato ng isa sa kanyang mga banderitas sa mukha ni Meowth. Nagalit ng husto si Meowth at sinabing pagbabayarin niya si James. Inilabas ni Ash si Tailo at si James naman ay si Dustox para sa huling laban. Umatake si Dustox gamit ang Psybeam na nakapinsala kay Tailo. Nakalaya si Tailo mula sa atake at gumanti gamit ang wing attack. Sumugod si Tailo sa singsing, gayon din si Dustox. Umihip ang malakas na hangin, kaya lumayo muna si Dustox. Tinamaan si Tailo ng hangin na biglang naging isang buhawi. Sa utos ni James, nanatili lang sa pwesto si Dustox, ngunit si Ash, na alam na naghihintay lang ang kalaban na humupa ang hangin, ay inutusan si Tailo na pumasok sa loob ng buhawi upang kunin ang singsing. Sinubukan ni Tailo na panatilihin ang paglipad, ngunit tinangay ito ng buhawi. Pinalakas ni Ash ang loob ni Tailo, at bigla na lang nag-evolve si Tailo upang maging Swellow. Walang kahirap-hirap na lumipad si Swellow sa loob ng buhawi at sumugod patungo sa singsing. Gumamit si Swellow ng wing attack at umikot ng mabilis upang mapatigil ang buhawi at nakuha ang singsing. Gumamit si Dustox ng Poison Sting na nakasakit kay Swellow kaya nabitawan nito ang singsing.
Malapit na si Dustox sa Singsing, ngunit gumamit si Swallow ng wing attack sa mismong Singsing, kaya tumalsik ito at sumabit sa hook, habang bumagsak naman si Dustox. Nanalo si Ash sa kompetisyon, habang umiyak naman si James dahil nabigo niya ang kanyang guro. Biglang sumulpot sina Jessie at Meowth sakay ng kanilang lobo kasama ang mga ninakaw na Pokemon, habang binibigkas ang kanilang moto. Napansin ni Ash ang mga natalong kalahok na naghahabol para sa kanilang mga ninakaw na Pokemon, habang hinihila naman nina Jessie at Meowth ang umiiyak na si James mula sa kanyang Cacnea balon. Inutusan ni Ash si Swallow na putulin ang lambat gamit ang wing attack upang palayain ang mga Pokemon, kaya ligtas na nahulog ang mga ito sa kamay ng kani-kanilang mga trainer. Sa huli, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket palayo. Sinabi ni Shay na napakagandang team ni Ash at Swallow. Nagpasalamat si Ash sa papuri at opisyal na naging bagong honorary citizen ng Crossgate Town at naitala bilang kampiyon ng kompetisyong Pokeringer. Ngayong may tagumpay at mas matibay na samahan, itinoon na ng ating mga bida ang kanilang atensyon sa Fortress City dahil magpapatuloy ang kanilang paglalakbay.